Oh, ano pa yung mga kaganapan ngayon? Oh, ito naman, isang balita rin. Si Atom Araulio. Kilala niyo ba si Atom Araulio? Si Atom Araulio yung broadcaster sa GMA7 kasi red tag daw na red tag di umano ng mga na red tag di umano ng NTF-EL CAC yung nanay nito as ano daw, sympathizer or ang tawag dyan, komunista. O kaya medyo pero maliit yung demand, 2 milyon lang Si Enchong D, yung cyber libel ni Enchong D, 1 billion yun. O yung 'di ba binanat-banatan niya yung sa kanyang channel, yung sa kanyang Twitter, yung congresswoman. Anyways, ito yung balita diyan kay Atom Araulio. Naghain ng kasong sibil ang journalist na si Atom Araulio laban kina SMNI host Lorraine Batoy at Jeffrey Celis dahil sa manay paninirang puri at panre-red tag. Kasama ang kanyang pamilya at abogadong si Attorney Tony Lavinia, inihain ni Atom ang reklamo sa Quezon City RTC ngayong araw. Wala raw tigil sa pagkakalat ng kasinungalingan sina Batoy at Celis sa kanilang programa at sa social media. Inakusahan daw ng dalawa ang pamilya ni Atom na konektado sa New People's Army. Medyo mabigat naman kasi talaga. I mean, siguro kung halimbawa yung nanay niya dating aktivista, tapos hindi naman ibig sabihin pati yung mga anak. Hindi naman ibig sabihin pati yung mga anak, ganun na. Si Atom, palagay ko hindi naman terorista, pogi terorista, kawawa sa bundok yan. Pero yun nga, dinidemanda niya si Badoy at saka si Ka Eric. Wala raw basihan ang lahat ng paratang. 2 milyong pisong danyos ang hinihingi ni Atom kina Badoy at Celis. Hindi naman siya nagsampa ng kasong kriminal dahil naniniwala si Atom na hindi na dapat i-criminalize ang libel. Sa kasong ito, meron pang dagdag na problema doon sa kaligtasan ng mga nare-red tag dahil alam natin at nakikita natin kung ano yung nagiging epekto nito lalo sa mga walang laban. Bagamat ako naman ay hindi partikular na nangangamba sa aking buhay, palagay ko meron akong pribilehiyo ng pagkakaroon ng malakas na support system. Importante pa rin na yung mga may kakayanan ay gawin yung ganito at manindigan para sa mga walang kakayahan. So yung may mga kakayanan na walang mga kakayanan na kailangan kakayanin nila, dahil kung di nila kakayanin, wala. Hindi nila kaya. At tigilan mo nga. Konti na lang, tatakbo na yan. Konti na lang, tatakbo na si Atom. Ito pa, isang balita. Sige, dire-diretso na natin. Para 1 oras lang, tapos na tayo. Nakatulog na tayo. Ito naman yung isang issue kay Inday Sara. Hindi pala. Hindi pala Inday to. Kasi yung ombudsman natin, mga bossing, gusto nilang ipatigil sa kamera yung pagsasapubliko ng mga COA or COA audit report kasi naaawa din daw sila doon sa mga ino-audit nila kasi feeling daw ng tao mga magnanakaw na kagad sa gobyerno or porket in-audit nila. Yung iba naman daw na ino-audit nila may mga kulang lang na maliliit na mga dokumento. Ang perception kagad ng tao is mga magnanakaw tong mga to. So dahil doon sa mga ganitong galawan, yung COA minsan sila parang naaawa na imbis na sana magtrabaho sila ng maayos, naaawa sila doon sa doon sa mga iniimbestigahan nila kasi judgmental na mga Pilipino. So pabor ba kayo dito? Na yung mga kinakasuhan or iniimbestigahan ng ombudsman ay hindi na natin malalaman, okay lang ba sa inyo yan? Kasi maganda yung layunin na yun. Para dun sa mga may maliliit lang na kaso, paano yung mga malalaking kaso? Tawag dito, pine-prepare nyo na ba yung opisina nyo na hindi mag-report sa tao? Kasi alam nyo na popular sa mga mamamayan yung mga nasa gobyerno ngayon at ayaw nyong malaman
Dahil alam nyo rin naman sa sarili nyo ng mga magnanakaw lahat dyan. So ayaw nyong ipaalam sa tao na iniimbestigahan nyo si ganito, si ganito, si ganyan. Bakit? Anong meron? Sige nga, pakinggan nga natin si Martires. Gustong ipatigil ng Ombudsman na ang pagsasapubliko ng mga audit report ng Komisyon on Audit sa iba't ibang ahensya. Sa budget hearing ng Ombudsman Karina sa Kamara, iminungkahi ni Ombudsman Samuel Martires na alisin sa General Appropriations Act ang pagpapublish ng Audit Observation Memorandum ng COA. Ito ang written notification sa mga ahensya para ipaalam sa kanila ang anumang napunang mali o kulang base sa isinagawang audit. Ayon kay Martires, nagdudulot lang ito ng kalituhan sa publiko. Napapasama rin daw ang ombudsman kapag ibinabasura ang kaso laban sa nakukwestiyong ahensya dahil sa kakulangan sa ebidensya. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng COA. Kasi sa pananaw po ng isang tao, pag nabasa niya na mayroong yung Audit Observation Memorandum sa isang 10 million project ay mayroong kaunting aberya, ay sasabihin na kagad ng tao na itong government official ay Wala kayong magagawa. Gawin nyo na lang yung trabaho nyo, gawin nyo na lang yung dati. Una sa lahat, kung kompleto yung mga dokumento nila dyan, hindi na sana sila nagkakaroon pa ng aberya with you. Whether maliit na lang yung maliit na kaso o malaking kaso, tama ang sinasabi ni Josie Ima, dapat daw, malaman ng tao yan. Oo, dapat malaman ng tao kung ano man yan ngayon. Kung halimbawa na nasabihan siya ng mali, nasabihan siya ng masama o na-judge siya, ganun talaga buhay. Nasa Pilipinas kayo, Diyos, sa buong mundo, tayo ang pinaka-judgmental na mga tao. kumikita doon sa 10 milyon na proyekto. Ang hindi lang pala na-submit ay resibo. Anong problema dun? Wag silang maging government official kung ayaw nilang maging subject to scrutiny. Wag silang tumakbo, di ba? Wag silang tumakbo, wag silang maging sekretary ng ganito, ng ganyan. Kung ayaw naman pala nila na binabati-bati ko sila, wag na sila magtrabaho dyan, mag-stay at home na lang sila matulog. Di ba? Wag kayong dyan ha. The next performance will start momentarily.